Hi guys, Marvin here, ang tatay ni Gio Makulit. So in today's video, gusto ko lang i-share sa inyo itong nabili kong chassis from Ostar Hobby. This is actually their TRX4 clone and ang SRP nito is 10,000 plus pero nabili ko lang siyang 8,400 sa Shopee with voucher. So the reason why ito yung napili ko for my second 110 scale is actually para kay Mrs. muna. Yung last video natin is para kay Gio Ostar Hobby din yun na 118 scale. Ito naman 110 gagawin ko para kay Mrs. Para makatipid kasi hindi pa natin alam kung magagamit ba talaga niya ng sto, magugustuhan niya ba. So ito muna. And besides that, meron naman ako mga extra electronics from my Vanquish na pwede kong ilagay dito, extra transmitter and receiver, battery and all that. So basically, ang kailangan ko na lang gawin dito, lagay dito is body. Yun lang. So kung 8,400 siya plus body, mga 3,000 plus, or kung magpiprint ako, then less than 15,000, meron na akong another 110 scale. So very excited ako dito. So gusto ko lang i-share sa inyo yung aking personal opinion kasi matagal na rin naman to, marami na nag-review nito. Gusto ko lang i-share sa inyo yung personal thoughts ko about this. So with that said, let's get into it. Alright, so silipin na natin tong TRX4 clone from Ostar Hobby. So ito yung packaging niya. Wala siyang bubble wrap, walang any protection at all, which is well understandable for the price. So labas ko muna lahat and then discuss natin isa-isa kung ano yung mga inclusions niya. Okay? Alright, so for full transparency, nang dumating sa akin itong package na to, nakasambulat itong mga screw para dun sa center cap ng ating rims. Kasi butas yung plastic. Pero not a big deal naman. Gusto ko lang sabihin sa inyo for transparency ng ating video na sabog siya nung dumating. Okay? And then, we have a set of lock nuts, screws, and 25T na metal servo horn. Or metal or aluminum. Basta, meron tayo ditong servo horn na kasama. Which is good. And then, apparently, Enduro yung brand. Although this is from Ostar Hobby. Pero maganda rito, andito naman lahat ng mga details ng parts niya just in case mag-repair kayo or mag-upgrade kayo ng mga parts. Okay? Most of the parts niya ay compatible sa original Traxxas spare parts. Sa pagkakaalam ko based on my research. Pero hindi sila completely identical. For example, yung ibang gears ay nylon, yung iba naman ay metal compared sa Traxxas na I believe are full metal gears. Ang ayoko lang dito, walang walang pangalan yung mga ibang parts. Mga dimensions lang. Meron pala dito. Yan. Okay. So, para in case lang nababaklasin mo siya, may reference ka kung ibabalik mo siya, syempre. Okay? So, aside from that, meron tayong set of tires dito. Pakita ko lang sa inyo. So, ang kinuha ko kasi is yung with the wheels and tires. Kasi konti lang naman difference, parang 400 pesos lang naman eh. So, might as well kunin ko na rin yung may gulong. Magamitin ko man or hindi. So, tignan natin yung quality ng gulong. So, ang size niya ay 1.9, pretty standard, and then 4.75. Pero kasing laki siya ng trepador ko eh. So parang feeling ko nga 4.9. Anyways, ayan, plastic lang yung kanyang rims and secured naman siya. Ayan hindi naman siya tatanggal. Tapos may foam na rin siya. And nung napansin ko dito, yung dalawang wheels and tires combo ay hindi vented or hindi lumalabas yung hangin. Hanapin natin. Itong dalawang to, ito, walang hindi lumalabas yung hangin. So, may pressure siya. And ito rin. Yan. And then, itong dalawa, yan, lumalabas yung hangin. So, hindi ko alam kung anong reason dun or if it's even intentional. Pero yun nga. Okay, so pwede mo ilagay yung center hub dito kung gusto mo. Okay, so ito yung ating tires. Yung naman niya, compound naman niya is okay naman. Parang, yung alam mo yung, kung nakatry na kayo ng mga China tires, ganun na ganun yung kanyang feeling. Hindi siya sobrang sticky pero goods naman na siya as starter kung hindi pa kayo nakakabili ng branded na tires. Okay, pero I highly suggest kung magbubukay ng rig, high quality tires or branded tires na ang gamitin nyo kasi yun yung sobrang malaki yung impact sa rig nyo eh. Pwede kayong gumamit ng clone lang na chassis pero yung gulong gumamit kayo ng maganda. Okay? Ako, ang paborito ko is either the Proline or the J-Concepts. Yung iba naman, Enduro naman. Hindi ko pa natatry yun. Pero yung J-Concepts and Proline, yun pa lang yung meron ako. Okay, so ito na yung ating TRX4 clone chassis from Ostar Hobby. Ngayon, honestly, I don't have any TRX4 chassis. I don't have any Traxxas RC. Bago pa lang din po ako sa RC. So, I cannot compare. Pero, alam ko marami na ring available online na kinompare ito dun sa original. Okay, so, nag-research na rin ako kagabi.
Ang mabibigay ko lang sa inyo dito is kung ano yung feedback ko in terms of this particular chassis. Diba? Para sa mga kapwa ko Pinoy na mapapadpad dito na Tagalog. Okay? Now, sa pagkakalam ko, merong at least dalawang chassis clone si Oster Hobby, at least for the 110 scale. Ito is for the Traxxas TRX4 and yung isa naman is the Axial SCX 10.2 clone. In my opinion, kung gusto niyo makatipid, you can go with the Axial SCX 10.2 clone kasi mura lang yon, parang nasa 5,000 plus lang yon compared dito na nasa 10,000 plus. Nabili ko to 8,400 lang with voucher. So yun lang, binibigyan ko lang kayo ng option. Ngayon, ang main difference lang naman nila para sa akin is of course yung TRX4 platform, kahit clone pa siya, is subok na siya in terms of the durability, features and all. And mas pinili ko to kasi yun nga, marami siyang features, meron siyang mga additional servo na pag-uusapan natin later. Yung Axial naman is medyo bare lang siya, pero kung gusto niyo makatipid talaga, naghahanap lang kayo ng mura na mabubuo nyo na 110 scale, magandang option din yun. But for this video, focus tayo dito sa TRX4 clone. Pag-usapan muna natin yung kanyang mga electronics. So we have a 35T na Ostar branded na motor and I believe this is brushed. And then, yun nga sinabi ko kanina, may mga additional features siya. Meron siyang dalawang micro servo for locking and unlocking yung front and back differential natin. So napaka-importante nun sa iba kumpara sa wala, di ba? Mas gugustuhin ko na meron kesa wala. So, yun nga, yung original Traxxas TRX4 naman is meron din talagang micro servo, at least yung ibang variant. And we also have another micro servo here for the 2-speed transmission. So, additional features din yun. So, we have 3 additional leads dito para ilalagay mo sa receiver mo. Ngayon, in terms of the electronics, ang wala dito, ang hindi kasama dito, ang kailangan mong bilhin is yung steering servo, and then receiver, and of course, kailangan mo ng transmitter, and battery. And I think, yun lang naman kailangan mo. Again, servo, receiver, transmitter, battery, and charger kung ito yung magiging first 110 scale mo na RC. So, I believe makakabuo ka na maybe less than 15 or 20K, depende sa'yo. In my case, meron ako mga spare na servo and receiver and transmitter from my Vanquish. Kasi in-upgrade ko na halos lahat ng electronics doon. So, ililipat ko siya dito. That's why ito yung pinili ko. Para ang kailangan ko na lang gawin is basically shell na lang kasi may extra battery na rin ako. So, makakatipid ako instead of buying a whole RTR again. Okay? So, yan. Sorry, I digress. Silipin na muna natin yung mga paligid niya. Pero bago yon, explain ko lang ulit na karamihan ng parts nitong ating Ostar TRX4 clone ay compatible sa original spare parts ng Traxxas. Pero hindi lahat. So, kung gusto nyo malaman yun, i-research nyo lang. Pero ngayon, masasabi ko pa lang na halos lahat pero hindi lahat ay compatible. Okay? Ngayon, in terms of the difference or key difference, sa pagkaka-research ko yung ating portal gears and differential gears ay bakal or metal. Pero yung ating transmission gears dito are made out of nylon plastic compared sa original na metal. So kung may i-upgrade ako dito, definitely yung transmission gears natin. Pero yung karamihan dito, lahat dito sa ating pangilalim ay metal naman na. So matibay. And in terms of quality naman, masasabi ko na matibay din. Mukhang matibay siya. I mean, plastic siya pero hindi siya yung parang sobrang cheap plastic, 'di ba? Tapos metal din yung kanyang chassis rails. Okay? And then, oil-filled din yung shocks niya. So, pakita ko rin sa inyo. Oil-filled yung shocks niya. Hindi ko lang alam kung gaano kadaming oil ang nakalagay at kung anong weight ang nakalagay dito. Ayan, kasi makita ko may ano pa nga dito eh. May residue pa nga dito eh. Okay, so again, we have portal axles. And yan, pati yung mga differential covers niya, I believe ay interchangeable. Pati yung mga gears niya, interchangeable sa original Traxxas. Ngayon, dito na tayo sa pang-ilalim niya. Kung makikita nyo, metal din yung kanyang mga links and makapal siya. Hindi ko lang sure kung ilang millimeter, pero if I have to guess, mga 6 millimeter din siguro ito. Tapos metal din yung ating drive shafts, harap at likod. Ayan, mukhang matibay naman. Sa unang tingin ha, mukha siyang matibay. Yung plastic niya ay mukhang durable naman. And based din sa mga feedback ng mga napagtanungan ko sa community natin, maraming gumagamit nito and they can attest na matibay din ito. Ayun. So, kung wala kayo pambili ng mahal na 34,000 na Traxxas, okay lang. Gumamit kayo ng ganito. Huwag kayong problema. Kung kaysa pilitin yung sarili nyo gumastos ng malaki, di ba? Okay. So, tingnan natin yung harapan.
Ito yung harapan niya. Meron tayong opening for possible winch. And then, yan, makikita nyo, makapal yung kanyang mga links. Okay? And then, same on the other side. Now, I believe magkaiba rin yung bearing nila. Parang sealed ata yung bearing ng original. And this one, I think hindi siya sealed, pero hindi ako sure. Based lang yun sa research ko. Lahat naman sabi ko sa inyo, based lang sa mga na-research ko din. Kasi syempre, bago lang din ako dito eh. So, yun. Yun lang yung basically feedback ko sa inyo for this. I think, kahit hindi ko pa siya nagagamit ngayon, basing sa nakikita ko na quality, I think worth it naman yung presyo na 8,000 plus lang. Diba? At makakapili ka pa ng electronics na gusto mo, makakapili ka pa ng shell na gusto mo, compared sa bibili ka ng RTR. Makakapili ka pa ng sarili mong controller. Kung gusto mong bumili ng Dumbo RC DDF 350, kagaya nito, and then pair it with a 10-channel receiver, feeling ko hindi ka makakatipid siguro kasi syempre mas mahal by parts, pero mas magiging capable, mas magiging feature pack yung magiging overall build mo after. Kasi syempre, imbis na upgrade mo, papalitan mo pa yung mga stock ng RTR, diretso ka na, di ba? Ang kinuha mo lang is basically a chassis. Yun. So parang builder's kit siya kung matatawag. Lalo na kung di mo kukunin yung with tires at bibili ka na sarili mong rims and tires. Yun. So, yun lang muna ang mabibigay ko sa inyo. Siguro sa next video, I can consider na i-tear apart ko to. Ako mismo titingin sa mga loob. Pero para kasing defeat the purpose kasi marami na rin na nagpakita ng internals nito eh. Gusto ko lang share sa inyo yung personal feedback ko dito sa Ostar Hobby TRX4 clone. Alright guys, so dagdag ko lang para meron pang additional value sa video na ito. Kinabit ko na kasi yung mga electronics galing sa aking Vanquish. So we have the ESC, we have the receiver, yung ating battery, tapos yung servo natin. So itong tatlong to galing yan sa Vanquish VS410 natin. So currently kulang ako ng isang channel kasi kailangan natin ng tatlong additional channel para sa mga servo. 4 lang kasi yung channel nito. So motor, steering, tapos isa lang sa differential lock, tapos yung para sa 2-speed na transmission. Kulang ako ng isa para sa front. Yung likod lang tsaka yung yung transmission lang, para lang mapakita ko sa inyo na gumagana siya. So sinet ko sa channel 3 yung yung transmission, yan. So pag ganyan siya, ito yung mabilis niya. Sobrang bilis guys. Tapos yung isa, pang crawl. Mabilis pa rin pero maririnig nyo naman yung difference. So again, ito yung fast. So napakabilis, diba? And then yung mabagal. And then for the diff lock, sinet ko siya sa channel 4. Yan. So gumagana. Pakita mo dito, mami. Yan, Tapos yung transmission, yan. So kulang lang ako ng channel. So baka magpalit pa ako ng transmitter kasi kailangan ko ng at least 6 channel receiver para dito. So ayun, yung servo natin gumagana din. Pakita mo nga, mami, yung pagkaka-install ko ng servo horn. Yung pula. Yan. So, okay naman siya. And napakabilis ng 35T na stock motor ng Ostar Hobby. Hindi ko na ginamit yung Vanquish ko kasi gusto ko malaman yung performance ito eh. And sobrang bilis niya. Kahit yung natin. Slow speed, fast. So, yun. Para lang may additional info lang. So, ayun lang guys. Sana kahit paano may nakuha kayong idea dito sa Ostar Hobby na TRX4 clone. Kung naghahanap kayo ng murang option para pasukin yung 110 scale na RC crawler, magandang option to. Or yung actual SCX 10.2 na clone din nila. Okay, so lagay ko yung link sa description. And thank you for watching. See you on the next one. Have a great day guys. You're awesome.